bilis. We finally made it, guys. So, true na talaga. Hello everyone, it's me again, Doc Sammy, and welcome again to my channel. Yes, you get it right, charot. So yes, we are here at NAIA Terminal 3 kasi may panibago na naman tayong travel. And so excited na i-share sa inyo na today is our flight going to China. It will be our first trip to China, guys. And grabe, sobrang excited ko mapuntahan ang China. Kasi di ba first namin trip ito, kaya samahan niyo kami sa aming paggala sa China. And as usual for this vlog, guys, ibabahagi ko sa inyo lahat ng aming process from immigration, check-in, arrival sa China, and all. Kaya naman, yeah, make sure to watch this video till the end. This trip, we will be traveling to China for 8 days. And then, today is our flight, June 30, 2025. Oras ngayon, guys, is 8:17 a.m. and our flight is around 11:55 a.m. Right now, hindi pa nag-open ang check-in counter, kaya pumipila yung husband ko, while ako, guys, ay nagro-roam around the airport. Hindi ganun ka-busy yung airport today. Yan. Napakatahimik ng NAIA Terminal 3 for today. Alam niyo ba, for this flight, we will be riding China Southern Airlines. And yes, first time din namin makasakay ng China Southern Airlines. Kasi guys, naka-avail ako sa Agoda. Yes, first time ko din mag-book ng flight sa Agoda. And napaka-steal niya, guys. Kasi imagine, 8,000 pesos lang yun bayaran namin for a round-trip ticket to Shanghai. So tara, guys, at mag-check-in, tapos dumaan sa immigration, and tara, usap tayo later. Of course, guys, pagkadating, don't forget to pay the Philippine travel tax for around 1,620 pesos. So tapos na kami sa travel tax. Ngayon, check nyo yung flight details nyo. So, para alam nyo, guys, kung saan yung check-in counter ng airlines nyo. For this trip, China Southern Airlines yung sasakyan namin, and ayan na, pumipila na. Kasi sila, guys, 3 hours before the flight time, sila nag-o-open ng check-in counter. And hindi kami nakapag-check-in online kasi nalilito ako sa website nila. Kaya inagahan na lang namin yung pagpunta namin dito sa airport para, ayan, makapag-check-in talaga kami. And counter check-in na lang yung gagawin namin since hindi ko nga magamay yung website nila, guys. Nakakalito. Ganun pa man, we are early today, kaya nahabol naman namin yung aming pag-check-in. And also pala, guys, meron nga kaming layover sa Guangzhou, diba? Pero yung aming final destination is Shanghai. So, ibig sabihin, from Manila to Guangzhou yung aming flight. And then, from Guangzhou naman, guys, tomorrow yung flight na kinuha ko going to Shanghai. So, connecting flight kami, guys, which is a good, for me, a good steal na yan, guys, para ma-explore natin yung other part ng China, which is yung Guangzhou area. So, ngayon, sa vlog na ito, makikita nyo din ang aming airport process kung meron kayong connecting flight sa China or sa other country man yan, guys. Kasi halos same lang naman yung process. And I think maraming nalilito talaga kung merong connecting flights. If, for example, lalabas ng airport, ano ba yung gagawin? And if you're wondering kung ano ba yung mga requirements going to China, Chinese visa, guys, of course. So, meron ako nagawang vlog about how to get your China visa. Check nyo na lang. Yan. Ilalagay ko yung link sa description box. Pero if ever gusto nyo din mag-apply, alam nyo na yung mga requirements. So, to give you an idea, this month lang kami nag-apply ng Chinese visa last June 10, 2025. And then, after 4 days, natanggap na namin yung result, which is approved na nga kami. And then, June 30, yung flight na namin, guys. So, sobrang rush talaga ng travel na to. Kaya hindi kami masyadong prepared. But let's figure out, guys, pagdating doon. Kasi nga first time, medyo kinakabahan ako sa first time namin doon. And talagang, ewan ko talaga, baka ma-culture shock kami or ano. But yeah, it's part of traveling, especially kung first time mo pumunta sa mga lugar na yon. Kaya tara, samahan nyo din kami, guys, kasi talagang hindi kami masyadong prepared for this travel.
guys, after checking in, don't forget na i-ready nyo din yung e-travel. Again, napaka-importante talaga yan at hindi yan pwedeng mawala. And for me, napaka-convenient ng e-travel kasi alam nyo ba na dire-diretso na lang talaga ang pagdaan nyo ng immigration. Noon kasi guys, wala pang e-travel. May mga papel na need nyo pang fill upan. So dito, online na lang yung pag-fill out nyo ng inyong departure card. Yan. So, make sure to fill it out 3 days before your travel or before your travel day talaga guys, mag-fill out na kayo. So, nakapa-fill out na ko kahapon, kaya kayo din, if ever may mga travels kayo to China or other country, make sure talaga na i-ready nyo ang inyong e-travel. Aside sa e-travel, don't forget to ready the basic documents na possible hanapin ng immigration sa inyo. And eto yung mga basic requirements guys. Siyempre, mas better din na ready nyo na din yung inyong source of income, like certificate of employment, bank accounts, bank certificate, just in case talaga na hanapin, meron kayong may pakita. Sa amin guys, nakasave na lahat sa phone, yung aming lahat ng mga details talaga. Kaya pwede namang hindi na kayo magdala ng maraming papers, sa phone nyo na lang or digital na lang. Or kung gusto nyo naman guys, pwede namang magdala kayo ng mga papel. Yan. So far guys, hindi ganun karami yung tao sa immigration. Yes, we are here finally sa boarding gate. Ayan. Amazing guys, ang bilis namin nakalagpas ng immigration, as in like grabe. 15 minutes lang on and all from immigration officer to security screening. We are finally here sa boarding gate. Guys, pag meron kayong layover, 2 boarding pass pala yung ibibigay ng check-in counter sa inyo. So, for example, yung layover namin is from Manila to Guangzhou. So, meron kaming boarding pass yan, which is ito yung flight na to. And then, pagdarating namin doon sa Guangzhou Airport, and then magto-travel kami sa Shanghai, ito namang isa yung aming gagamitin. So, for example, if meron kayong check-in luggage, guys, doon nyo na makukuha yan sa final destination. In our case, sa Shanghai na namin makukuha ang aming check-in baggage. 10:55 AM yung aming boarding time. Magkakape muna tayo dito. Kasi dito lang din naman yung aming boarding gate banda. Gate 111. So, magsiset up tayo ng eSIM. Ayan, activate eSIM. Ayan siya guys, no? Since look up ko to guys, yung husband ko magka-activate. So, i-scan mo na lang yan. Yan. Tapos lalabas na yung activate new eSIM. Sobrang bilis nga lang itong i-activate guys. Ayan. So, antayin nyo na lang yan guys na lumabas na activated na yung eSIM. Pag activated na yan siya guys, eto, lalabas na dito yung turn on this line. Ayan. So, ngayon, kaka-ano pa lang namin, kaka-activate pa lang namin. So, ganyan pa siya. Tapos, i-off ko na lang para dun ko na i-open paglapag namin sa Guangzhou. Diba? Napakadali na lang talaga basta mag-eSIM na kayo guys. And check nyo na lang guys if compatible yung phone nyo sa eSIM. If you're wondering kung ano ba yung questions kanina ng immigration officer, ano lang, tinanong niya kung sino yung kasama ko, yan. And ano yung trabaho ko, tas taga saan ako, diba? Nagchika lang kami saglit doon guys. Sobrang chill lang talaga doon sa immigration. And passport lang naman yung hinanap niya sa akin kanina. Chinek din nila sa aming passport yung aming Chinese visa, which is andun lang din naman sa passport. So far, sobrang gaan lang naman ng transaction namin kanina sa immigration. As in, sobrang bilis talaga namin. Tapos, tinanong ko yung husband ko kung ano yung mga questions sa kanya, kung kailan lang din yung balik, sinong kasama, and yun lang din. Yeah, sobrang bilis lang talaga today guys, as in napaka-smooth lang. And right now, we are just waiting to board the plane kasi 11:55 AM yung aming flight going to Guangzhou. Yun lang, update ko kayo pag boarding na namin. Yun na guys, time to board the plane. 11:55 yung aming flight, diba? So ngayon, naboboard na. So far, ang bilis lang naman ng boarding process nila. Same pa din naman. But yes, let's get on. Let's get on.
So don't forget to avail travel insurance by GCash, guys. Kasi nasa 1,100 plus for 2 packs na yan. Nag-avail kami. And that's good for 8 days na din. Yan, first time namin makasakay dito, guys. So let's go. Hey, 34. So we are finally on board, guys, and so far solid yung China Southern Airlines. From Manila going to Guangzhou, nasa 1 hour and 55 minutes yung biyahe. Parang sa Hong Kong lang din or Taiwan, di ba? Tapos syempre may in-flight entertainment. Ayan, guys, So mamaya check natin kung anong meron dito. Pero ito siya, guys, Yan, 1 hour and 55 minutes. Touchdown. Welcome! We finally arrived here at Guangzhou. So, yung name ng airport nila dito is Baiyun International Airport, guys. Welcome! We finally made it here, guys. So, arrival, exit, immigration. So, guys, since ito talaga yung entry airport natin. So, lalabas tayo dito and dadaan tayo ng immigration. And kanina sa flight, nagbigay yung flight attendant ng arrival card. So, yun yung kailangan dito, guys, na ipapakita sa immigration. And ito yung itsura niya. Ayan. So, pwede naman kayo mag-fill out doon mismo while sa flight. Kasi nagbibigay naman sila doon. So, we have a 28 hours layover here. And ayun na nga, tomorrow pa yung biyahe namin going to Shanghai. Finally, it's official. Welcome to China! So we're still here at Baiyun International Airport here in Guangzhou. And kakalabas lang namin sa customs, guys. As in, like, dito pa kami sa arrival hall. Ayan. So, dyan kami lumabas. And then, kwento ko sa inyo kanina yung pinagdaanan namin kasi bawal kasi mag-video sa loob. So, kanina, dumaan lang kami sa immigration tapos pinakita lang namin yung aming passport tsaka yung aming arrival card. So, may mga pasahero naman, guys, na doon na mismo nag-fill out ng kanilang arrival card, which is wala namang naging problema. And then, pagdating namin sa immigration officer, hiningi lang yung aming passport, chinek niya yung visa, tapos fingerprint, and then picture, and then tatak na. Ayun. So, after the immigration, ang kasunod dun is baggage claim. So, since kami, guys, yung aming final destination is Shanghai, which is tomorrow pa yung flight namin, dun na namin makukuha yung aming check-in luggage. And then, guys, pagdaan namin sa baggage claim, dumiretso na lang kami sa customs. Since wala naman kami i-declare, ayun, dumaan na kami sa green line or nothing to declare. And then after nun, guys, eto na, arrival hall na ng
Bayun International Airport. So meron tayong total of I think 19 or 20 hours here in Guangzhou before we proceed sa ating main trip talaga guys, which is ang Shanghai. So for this trip here in Guangzhou, mag-a-avail tayo ng free transit hotel by China Southern Airlines. So, merong available guys. Especially if meron kayong layover ng mahigit na 7 hours, pwede nyo i-avail yan dito sa China Southern Airlines. And hahanapin pa namin actually guys, yung kanilang customer service. So, yung eSIM namin guys, gumana. But the problem is yung TikTok guys, biglang hindi ko na ma-access. Kanina, nasa plane pa kami, na-access ko pa yung TikTok, pero ngayon hindi na. So, aayusin ko muna yan later. But for now, we will go to the customer service ng China Southern Airlines for the free hotel transit. Ayan, ito yung airport nila, guys. Diba? Ang laki ng airport nila. Grabe, as in. Sobrang bilis lang pala ng biyahe guys, from Manila going here, like 2 hours lang talaga. Saktong-sakto lang talaga, nakapagpahinga at nakakain kami. And then, eto na nga, andito na kami sa China. First time namin guys. Like as in, first time namin dito. Kaya excited ako mag-explore. Actually, hindi pa talaga tayo mag-explore. So, dito guys, cashless daw sila. So, hindi tayo mag-withdraw ng pera. And naka-eSIM na tayo. So, ang laki guys, ang lawak ng airport nila. Tingnan nyo. Welcome to Guangzhou. Nakaka-happy. Oh, domestic dito guys. Oh. Grabe, ang lawak talaga niya. Ayan na. Ayan na, nakita ka na. Ayan siya guys. Oh. So, gate 50 yung hanapan nyo guys. Dito nyo makakita yung kanilang free transit hotel. Diyan yung gate 50 guys. Ayan, domestic arrival gate 50. Let's go. Ito na guys. Di naman kami pinapili kung saang hotel, pero diretso na lang daw. Asa ta? Na guys, labas na kami. And sasakay kami ng bus. Yan. Ito na talaga guys. We are out sa airport. So guys, andito na kami sa loob ng bus and ayan, Pearl Hotel pala yung pupuntahan namin kasi ito sticker guys, tingnan nyo, may sticker diba? Yan yung binigay nila and then nakalagay ko ano yung name ng hotel. So I guess dun kami papunta sa Pearl Hotel. Ito yung mga kasamahan namin guys na nag-avail din ng free transit hotel ng China Southern Airlines. Diba sulit na sulit guys kasi alam nyo, sayang din naman mag-avail tayo ng free. Charot. Tirador ng free. Ang aga pa guys, like 3 PM pa. As in, like, ang bilis lahat ng process. And alam nyo kanina, boarding pass lang yung hinanap nila para maka-avail ng free transit hotel. So, yung boarding pass ng Manila to Guangzhou and then Guangzhou to Shanghai yung pinakita namin kanina. Even passport hindi na nila tinignan. Kaya eto, we are finally boarded na sa bus. We made it guys dito sa hotel. Ayan, nasa lobby pa lang kami. Mag-check in. Let's go! Diyan kami binaba. This is the lobby. And we arrived here sa aming free room. Grabe guys, ang ganda ng room namin dito sa Pearl Hotel. Yes. So, ito yung free hotel na na-avail namin sa China Southern Airlines dahil meron kaming layover. And grabe guys, hindi siya basta-bastang hotel. Kasi sobrang ganda niya, like as in. Parang ayaw na naming umalis dito kasi napakaganda ng room. Tingnan nyo guys. Nakalambot pa. Di ba sulit na sulit? Ganda. Tapos, dito may view naman. Ayan. Local vibes. Na, di ba? Ang ganda. As in, worth it na worth it, guys. Yan. Sobrang lawak talaga ng kwarto namin, guys. I tell you, guys. Tingnan nyo. Ang lawak talaga, as in. Ito yung toilet namin, guys. So, separate yung shower area. Tsaka yung toilet. Tsaka ito shower area. Grabe, ang ganda talaga.
card. And again, na-avail namin to for free dahil meron kaming layover to Shanghai. Kaya sabi ko talaga sa inyo, magle-layover kami dito. Kasi we wanted to see also Guangzhou. And then, syempre, i-avail natin yung free ng China Southern Airlines. For us naman guys, hindi naman siya nakaka-stress at nakakapagod na layover. Kasi nga, una sa lahat, yung flight is napakabilis lang. Maganda din yung schedule ng China Southern Airlines going here sa Guangzhou. And marami kayong option guys actually kung ano yung gusto nyong i-avail. For example, gusto nyo ng shorter na layover, pwede naman. Sa case lang namin talaga na we wanted just to stay pa ng mas mahabang oras dito sa Guangzhou. Kaya pinili ko yung mas mahabang layover dito. And imagine guys, nabook ko lang siya for around 8,000 pesos. Round trip ticket na yan guys ha, to Manila. Manila to Guangzhou, tapos Guangzhou to Shanghai, and then vice versa. And at the same time, meron pa siyang free baggage. Like, as in, grabe talaga yung na-avail ko sa kanila, guys. And yung hotel namin dito, guys, is like, mas mahal pa siguro sa ticket namin. Kasi napakaganda talaga. Ayan. Kanina, guys, sa check-in counter ng hotel, ano lang naman, yung passport tsaka boarding pass lang talaga yung kailangan nila para makapag-check-in dito. Just to check if meron talaga tayong layover sa China Southern Airlines. Yan. So, time check, 4 p.m. Magpapahinga muna kami, tapos punta tayo sa city, guys. Magdi-DD na lang tayo. Yan yung parang grab nila dito sa China. So, mag-a-avail tayo. And wala kaming pera, guys. Like, good luck talaga. Kasi wala kaming pera. So, tatry natin if okay ba yung GCash and Alipay dito. So, ayan. Kabihis na mga person. So, time check, 4:57 p.m. And then, ngayon ay pupunta tayo ng city, guys. So, etong hotel na to is malapit siya sa airport. So, medyo malayo talaga siya sa city. Like, siguro mga 35 kilometers. So, I decided na mag-DD na lang kami, guys. And yung pamasahe niya is around 107 CNY. Ilalagay ko yung conversion dito sa video, guys, para alam nyo kung magkano yung mababayaran in peso. But yes, we don't have choice. Kasi malayo nga siya and limited lang yung time natin dito sa Guangzhou. Ang layo pala niya talaga, guys. So, share ko lang pala na okay na yung aking TikTok. So, hindi ko maintindihan kasi same lang kami ng eSIM na binili ng husband ko. Sa kanya, working naman yung TikTok. Tapos sa akin, hindi. But, yun, nasettle ko naman, guys, yung TikTok ko. So, ang ginawa ko, nag-download ako ng Cats VPN para lang makapag-access ng TikTok. And now, nagagamit ko na talaga siya. Ayan. Still on the car. Time check, 5:15. Ayan. We finally made it, guys, sa Canton Tower. Yan. That's the Canton Tower, guys. Nakakaloka. Ang layo niya, guys. Grabe, ang layo talaga niya from the airport hotel. Yung pinagstayhan namin kanina. And yung nabayaran namin in peso, guys, kasi na-deduct siya, 800 plus lang. Imagine, 1 hour kaming nasa loob ng sasakyan. 800 plus lang yung nabayaran namin, guys. Grabe, ang mura ng DD. Ayan, so, pwede na yun. Kasi, konti lang yung time namin, diba? So, nag-DD na lang kami. And kung marami kayo, like 3, ayan, 3 kayo maghahati. Kami, conjugal kami, guys. Ayan. So, wala tayong magagawa but to maximize our time, nag-DD kami. So, marami pa tayong pupuntahan today kasi malalapit na lang yung location. And yes, malayo yung airport dito sa city talaga. Kaya, ayan. So, tara, kakain muna kami, guys, kasi wala pa kaming kain. Gutom na kami. And mamaya iilaw yan, mas maganda na yung lights. Yung Canton Tower, guys, and then dito merong Canton Tower Plaza, para siyang mall. So tingnan natin sa loob, guys, and let's see kung may McDo. Ano yung pwedeng makain natin sa loob. Tapos may explore natin yung labas naman.
Ayan. Grabe, true na talaga. Nasa China na kami. Nakaka-happy. As in, like, sobrang happy namin na finally nakapunta na talaga kami dito sa China. Wow! So nice! Kani ba yun? Tama sa pila, unsay menu. Alam nyo guys, nakakatanga. So first namin na store na pinuntahan, etong kainan na to. This is Good Day Rice. Good Day Rice guys. And like as in, pinaka first encounter namin guys. And grabe, nakakatanga. Gani. Alam nyo guys, Alipay yung gamit nila dito. Tapos ang hirap mag-order. Pero buti na lang talaga yung staff dito. Tinulungan kami mag-order. Kasi alam nyo, nakatitig lang talaga kami sa menu. Kasi hindi namin alam kung ano yung gagawin. Kasi nga, di ba, walang English translation dito. Pero buti na lang may isang staff marunong siya konti. Tapos tinulungan niya kami. Alipay kami nag-order, guys. Kaya pala tinuturo nila to. Akala ko itong QR code. Ito pala. Yan, Alipay na sign. Tapos sa Alipay, pag in-scan mo na yung QR code nila, lalabas na yung store sa mismong Alipay na app. Then doon ka na pipili and doon ka na babayad. As in, like, grabe, napaka-automatic nila dito. Eh, yun na nga, first time namin, di ba, hindi namin alam na ganito pala mag-order dito sa China. Yung mga food nila dito, guys. And grabe, full pack sila. Ang daming mga locals na kumakain. Tapos, ang sasarap patingnan. Pag makakita kayo na to guys, tas dito, pwede pala kayong dumaan sa WeChat or sa Alipay. Tapos, lalabas na yung store nila. Tapos, dito, makikita mo na yung mga menu nila. And alam nyo ba guys, nasa Alipay, meron namang translation. So, automatic na nata-translate sa Alipay. Ito yung nabayaran ko guys, 82.60 pala. Screenshot ko muna kasi baka hanapin yung resibo. Charot. Siya guys, yan. So, if un-translate mo, ganyan talaga yung app nila guys. Pero, at least sa Alipay, in fairness kay Alipay, meron silang translate dito. So, automatic na yan siya na magiging English siya. So, ito yung nabayaran namin. Tapos, dito lalabas na yung table number mo, which is B55. And then, yung number ng yung priority number mo. Ito, T118. Ayan. Ito lang sure guys kung ihahatid ba to or kami kukuha. Hindi namin talaga. As in like question mark pa talaga sa amin ngayon. So at least kung makikita nyo tong vlog na to, as in ang laking question mark talaga ng mukha ko ngayon. As in like yes. Pero it's part of traveling naman, diba? To discover and explore their culture and ano yung way talaga nila dito sa China. Ay magkamali kami guys, at least naman, di ba? Willing naman silang tulungan kami. And then, kayo din guys, makita nyo yung mga pagkakamali namin dito. Alam nyo guys, ang sarap ng in-order ko. Ano siya? Vermicelli, baked vermicelli. Ayan yung in-order ko. Vermicelli, tapos ang sarap ng sabaw niya. Tapos may shrimp pa. Little spicy lang niya. Oh, grabe. Tikman natin yung sa kanya. Beef to guys beef sa kanya. Halang. Meh. Ngan ko sa kwaw. Oh. Ito yung kinainan namin guys, Rice Haven talaga. Ang sarap ng food nila, grabe. And guys, sakto yung na-order ko, like hindi siya maanghang, as in like ang sarap talaga niya. Sa husband ko kasi, hindi niya kinaya yung anghang. Amazing! Hinihintay nila na mag-lights yung tawag dito. Yan. Canton Tower. Daming nag-aabang. Ganda ng panahon. Actually, yung panahon pala ngayon, guys, is medyo mainit na siya dito sa China. Especially here in Guangzhou. Like 30 degrees. Pero, hindi naman siya ganun ka-humid. Kaya naman. Ayun. I see you hide yourself under
underneath the mountain of makeup. Yes, the words. So, ginabi na kami dito, guys. 8:20 na. 8:20 na, my God. Sabi, napaka-traffic dito. We are just waiting for a ride. We are back sa aming hotel, guys. Kanina tinanong ko if free breakfast kami. Sabi nung hotel staff, free daw. So, yes, i-avail natin yan tomorrow. And tomorrow, guys, maaga din tayo kasi maaga yung flight natin going to Shanghai. Mga 10 a.m., guys. Siguro mga 7, aalis na tayo going to the airport. So, all I can say for this trip, guys, ngayong hapon dito sa Guangzhou, sayang, ang ganda ng Guangzhou and hindi pa talaga namin na-explore. Pero napaka-happy ko pa din kasi nabigyan tayo ng chance na makita ang Guangzhou, guys. And for sure, babalikan natin ang lugar na ito soon. Kasi for this travel talaga, Shanghai yung focus natin. Dito ko na tatapusin ang aking video for today's vlogs. Grabe, ang dami nating pinuntahan. Ang dami nating pinagdaanan for today. Sulit na sulit talaga ang ating travel, guys. Kaya thank you sa inyo sa pagsama sa aking travel today. And yeah, see you again on my next vlog. Part 2 na tayo and we are going to Shanghai. Kaya stay tuned.